itinilihi sa ating buhay na mabuti po, na yun po na gusto po nating gusto po nating masunod ang kalooban ng Ama. Maghintay lamang po tayo. Yun nga po, mag-pray po tayo at mag-trust po tayo na sa tamang panahon, may bibigay po ng Ama. Sapagkat, yun, isang proof na po sa akin noon kasi noong 2010 po, konti lang po kaming pamilya, mga kapatid po ni Mama na nagpupunta po dito. Mula po noon, every day po talaga, alam po ng Panginoon, yun po yung prayer ko na, Ama, sana po maakay po yung mga ibang pinsan ko, mga ibang tita ko dito. Hindi po natupad until this year, 2015. Hindi po ba 5 years po ako naghintay. At sa iba pong mga paraan, naghintay din po ako na makatapos ng kolehiyo. At sa sharing po ni Tita Nora, isang patunay rin po na talagang buhay po ang Diyos pamagitan ng mahal na Apo. Matagal ko na rin pong gustong i-share to. Nung nag-aaral po ako ng college, meron po time na gusto ko na po talagang sumuko. Nag-aaral po ako ng nursing, at nung time po na yun, parang hindi ko na po kaya. Ang dami pong ginagawa sa school. Tapos nag-work po ako, tapos sabay po yung personal problem po sa pamilya. Parang sabi ko po kay God, Ama, ayoko na po. Parang nahihirapan ako, parang hindi ko na talaga kaya, parang sumusuko na po ako. Ayun po, 2 months ko po hindi nakakausap si Apo nun dahil nga po, ayoko po siyang i-bother po, istorbehin dahil alam ko po, busy po siya dito sa gawain at marami nga pong mga tagasunod, mga pasyente. Nagbasa po ako ng Biblia noon at nung time po na yon, nabasa ko po yung sa Mark chapter 8 po yun. Yung si Jesus po, marami po siyang hiwaga na ginawa, yung nagpagaling po siya, yung nag-heal po siya ng mga na blind people, nagpalakad po siya. At after po that, harapan po sila ni Peter. Sabi po niya, Peter, sa mga hiwaga kong ito, sino ba ang palagay ng tao? Sino ba iniisip na, sino ba ako sa kanila? Tapos sabi po ni Peter, ang iba po sinasabi po, ikaw daw po si John the Baptist, ikaw po ay isang propeta. At sabi naman po ni Jesus kay Peter, ikaw anak, sino ba ako sa inyo? Sino ba ako sa iyo? At sabi po ni Peter, ikaw po si Jesus, the Messiah. So doon po parang, wow, nabuksan po yung isip ko sapagkat ito po si Peter bilang isang lingkod na nalik po siya sa lahat po ng nakikita niya na iyon na po, siya na po yung Panginoon, siya na po yung tagapagligtas natin. At parang nahiya po ako ng time na yun sa sarili ko sapagkat doon po, naglilingkod nga po ako sa simbahan, nagba-Bible study po kami. Parang nahiya po ako, Lord, kasi sabi ko po, ako nga lingkod na. Marami na po kayong napakita sa akin, subalit hindi pa po ako nagtatrust sa inyo na hindi ko po maibigay ang buong sarili ko sa iyo na makakaya ko ito. So, parang message po sa akin talaga noon is, who am I to you? Yun po sa English version, di po ba ng Bible? Who am I to you? Sabi po ni God, ni Jesus po kay Peter. Alam niyo po, 2 months hindi po kami nag-uusap ng mahal na Apo. Biglang nag-text po siya sa akin. Puro English po siya na nakalagay po doon, follow me, I am your leader, you are my good servant. At pinaka-mahaba po hanggang sa ngayon po, nasa akin po yung text na yun. Sa dulong-dulo po, ang pinakahuling sinabi po ng mahal na Apo na nabasa ko po sa Biblia, who am I to you, my daughter? Kaya para po bang, wow, paano pong nalaman ng mahal na Apo na, yun nga po, para pong nalaman ng mahal na Apo, hindi ko po siya nakakausap. Thousands and miles po, kilometers ang distance po namin sa isa't isa. Subalit, same message po ng Banal na Espiritu sa akin, sa Biblia, same message rin po ng mahal na Apo sa pamamagitan lamang po ng text. Kaya yung mithiin ko po na wag na po talaga mawalay sa Panginoon, lalo na po sa dahong ito, sa dabanang ito, dahil
isang patunay po sa akin ni God na tunay na buhay po siya. Na hindi po tao ang pinaglilingkuran ng lahat dito. Na hindi po tao ang titurugan po natin dito, ang sinasamba po natin dito, kundi siya po. Wala na pong iba. Kaya sana po sa mithiin natin na wag na po mawalay sa Ama, wag po tayong mawalan ng pag-asa, wag po tayong maging impatient sa lahat po ng mga wishes natin sa Panginoon sapagkat sa tamang panahon po, maipagkakaloob po niya ito. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat. Anak na Julian ay napakapalad po ng kanyang mga magulang sa kanyang edad. Marami po siyang natututunan at katotohanan po na iisa lang po ang ating pinaglilingkuran dito. Ang banal na espiritu na lumulukob sa katawan ng mahal na Apo Conching. Wala pa po ang ating mahal na Apo. Tatawagin ko po ang ating kapatid na si Marlene. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, mahirap pumarap sa maraming tao. Sa totoo lang po yun. Totoo po, ninenervous na ako. Tingnan niyo, malamig na kamay ko. Inaamin ko po, medyo may kahinaan pa ako. Sabi ko nga, pero sa tulong ng Espiritu Santo, kayang-kaya ko ito. Pagmimithi, yan po ang ating Alam niyo po, nang mapunta ko una dito sa ating dambana, nawalay ako sa Kanya na hindi ko siya naisip na ang aking puso nawala na sa Kanya. Pero nang ako'y tinawag niya bilang sa katauhan ni kapatid na Lina, eto po ako ngayon sa harap ninyo. 4 na taon na po ako. Ngayon po, hinihiling ko po sa Kanya. Ayaw ko na pong mawalay pa sa iyo. Bigyan niyo po ako ng talino, kalakasan at pagtitibay. Yun po ang lagi kong hinihiling sa Kanya. Para po kayong namatanda. Buhay po ba ang Diyos? Huwag niyo po akong titigan. Malulusaw ako. Aawitan ko na lang po kayo. Papalikot po ako. Pagpapasalamat, yan po ang aking awitin. Salamat sa inyo, mga kapatid ko. Ang tanging hilig ko'y kayo'y magdarasal upang matuwa Diyos Ama nating lahat. Kapag natapos na bakasyon yung lahat, kasama ko kayo. Mahal ko kayo, mga kapatid ko, di hayaang matukso ng iba. Laging kasama niyo, ngayon kailan pa man, walang katapusan. Pagtulong sa
sa kapwa nais ng Diyos Ama at magkakainang kapatid ninyong mahal. Bulag nilang mata ay inyong dampian upang makakita. Liwanag ay kantin, pusong mapagmahal. Landasi matuwid ay inyong matahak. Kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Liwanag ay kamtin, pusong mapagmahal. Landasi matuwid ay inyong matahak. Kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Liwanag ay kamtin, pusong mapagmahal. Landasi matuwid ay inyong matahak. Kababaan ng loob, nais ng Diyos Ama, tuwa ng puso niya. Salamat po. Maraming salamat po, kapatid na Marlene. Ang ating isa po pong awitin ang nais kong ihandog sa inyo, ang ating kapatid na bunso. Andiyan na po ang ating mahal na apo, no? Dumudulog lang po siya, kaya po papuring awit na lamang po para sa ating Panginoon. Ang sino man sa aking mananakang din ako sa kanila. At kung sila'y mapagnan ng masaganan, siya sa ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at babaan, ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking ama, sa kanya'y aking ibig na darama. Ang kaibigan ko, si Lord mong mananakit,
at piling ko sa inyo ay magmahal. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hindi mo sa atin mapapapaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili ang buhay, walang hihigit saya rin mag-aalay. Pinili ka, hinipin upang mahalin ng mga bunga mo panatilihin. Humayop yun, mapanan ang masasana. Kagalakan, walang hanggang ipagmamana. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hindi mo sa atin mapapapaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit saya rin pag-aalay. Amen po ba? Maraming salamat. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Tayo po'y tumayo, awitin po